Oras sa Father Elmer Pinili, alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Bureaucratic inertia, political turbulence, legal wranglings, these are among the things that conspired to maroon the International Airport rehabilitation on the tarmac of inaction. The nation has unfortunately paid a heavy price for that indecision. The reputation of this airport has been shredded, and let us be frank about it, not by bad press, by its actual poor state. The gateway that should be the red carpet to our country has become a dirty rug. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy. Congratulations, Mr. President, ha? Abay, yan ang landmark deal, mahabigan. Ganyan ang kailangan natin. Abay, congratulations po, Presidente. At syempre, isama din natin dito, ha? Of course, si DOTR Secretary Jimmy Bautista. At syempre, ang ninong ng bayan yata ito, ha? Don Ramon ang President CEO ng San Miguel Corporation. Cheers, bossing RSA, ha? Ayan. Ako nang bahalang pantagin natin dyan sa Emperador. Ayan. Okay, fundador. Yan ang tagay ng tagumpay, ha? At isama na rin natin nandyan din kahapon, si Ferdinand, ha? Si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Of course, ang Little President Lucas Bersamin. Isama din natin si Finance Secretary Ralph Recto na nag-beg off na interview dahil papunta raw sa LEDAC meeting ngayon sa Malacanang. Good morning, Secretary, ha? At si Manong RC Balisakan ng NEDA, dapat ganito ang gawin natin. Napaganda pong public-private partnership project ito. Siguro, Mr. President, baka pwede mong sabihan si Pinsan, si Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Senate President Mig Subiri, ha? Absent yata si Senator Mig sa Malacanang kahapon. Dapat ganito ang ginagawa ng mga batas, ha? Ayan, siguro dapat po mahaibigan yung mga malalaking kumpanya. Kung kayo may mga essential o vital industries, mabing katulad dito, airport, ha? Ayan, isama rin natin ang dapat yung sa water, sa power, ayan, isama na rin natin yung reclamation, ha? Yung pong mga industry, mahabigan na dapat malaki ang pagkakakitaan. Dapat kasosyo, ayan, hindi ipinaprivatize ng todo sa private sector sa isang malaking negosyante. Dapat kasama po ang gobyerno dyan, mahabigan. Diba? Baka pwedeng gumawa tayo ng mga batas na ganyan para may pakinabang po ang gobyerno, mahabigan, dito sa ganitong klase ng project. Ang ganda, di ba? Mantakin po ninyo, mahabigan, di pa nagsisimula yung project, ha? Diba talaga ang RSA? May down payment kaagad na 30 billion pesos, ha? May cheque na kaagad. At hindi lang yung mahabigan ang sabi po ay 900 billion pesos ang kikitain ng gobyerno dito sa
public-private partnership project na ito. Abay, sabi nga ni Secretary Jimmy Bautista kanina doon sa interview ni Tunyang at Jerry, 2 billion pesos a year. Ayan. At bukod pa dyan mahabigan ni 82% sa iba pang income nakikitain po dyan sa paliparan. Di ba ang ganda? Kung ganyan sana ang naging deal natin mahabigan sa mga sa water. Ayan. Para hindi na solo ng Manila Water at Maynilad. Ayan, yung electric sa power, ha? Ayan. Siguro ito po ay maging example, Mr. President, ha? Abay, napaganda itong deal na ito. Of course, bukod sa mapapaganda ang ating airport, abay, gateway to heaven, gateway to heaven. Gateway to progress, ikang maibigan, ha? Yan ang kailangan natin. Huwag dyan naman tayo believe kay BBM. Ayan, hindi katulad na ibang naging leader, mahabigan. Sana'y huwag nang maulit yung mga ganon. Ay dapat siguro may batas tayo, ha? Kasi yung mga naunang administrasyon, mahabigan, ang daming mga privatize na mga essential industry, vital industry, mahabigan. Ayan, binayaran daw, mga ganyan. Asan yung bilyones na pinagbentahan, ha? Binili ng private sector ng malalaking negosyante, ha? Sabi nasa National Treasury daw. Nasaan na yun? Kung ganito ang deal na ginagawa po natin, mahabigan, public-private partnership project, ayan, habang nandyan yung project, yung industry, ha? Nakikinabang po ang gobyerno. Dapat ganyan lahat ang mga project. Magandang umaga, Mr. President, na imbag bigat apo, ha? Yan. Apo Little President Lucas Bersamin, napakagandang deal po ito. At ano ba yung mga, ayan, wala na yung pwede balik yung sa power at saka sa water, ha? Dapat may share din ng gobyerno dyan. Kahit hindi man 50-50 o kahit man lang basta may share ang gobyerno dyan. Para at least habang nandyan ang mga industriya, yan, tubig, power, bukod sa buwis may kinikita po ang gobyerno. Ayan yung itong reclamation na area, ha? Abay, limpak-limpak ang kikitain sa lapi dyan, ha? Abay, siguro dapat gawin din dyan, Mr. President, public-private partnership din, ha? Kung talagang hindi na mapipigilan po yan. Para lifetime may kita ang gobyerno. Katulad ng iba dyan, laway ang puhunan, ha? O sige, privatize natin ito, ha? Ayan, pero may share ako dyan, ha? Ayan, may mga dami corporation. Pagkalala sa ayos na. Ayan, at least may iwasan sana yung mga ganon. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Welcome sa ating programang Damdaming Bayan. Good morning, Apo General Peralta, ha? Ayan. Sikan Apo ti sumarong ako, PNP Chief no agritar ni Apo Benjamin Acorda, ha? Abay, matunog na matunog ang General Peralta bilang susunod na PNP Chief. Kapag nag-retire na si General Acorda sa katapusan ng Marso. Ano bang mga issue natin? Ingat sa mga sunog, mga kuya, mga ateng, ha? Grabe, ha? Abay, halos araw-araw na naman po may nangyayaring sunog. Eto, may sunog sa may Tondo, Manila. Abay, 6 na oras nang nasusunog. Abay, hindi ba naapula yan, boy? Ano ang nangyari? Update nga sa sunog dyan sa may Tondo, Manila. Boy Gonzales, please come in. Boy. Kaya nasa 6 na oras na itong sunog sa Benita Street, Barangay 1 and 6 sa Tondo, Manila. Nagsimula ito kanina madaling araw at hindi katagat sa ikalawang alarma. Halos sa 6 na oras na rin sabi kasi ang isang gusali na isang factory, garment factory, at may imbakan pa ng tela at mga tabit. At ang naturang establishmento ay nadamay
matapos na gumapang yung apoy sa bintana na ikalawang palapag na unang nasunog. Sa initial na investigasyon, nasa 15 pamilya ang nawala ng tahanan at tuloy-tuloy pa rin na ina-apply itong 6 na palapag na gusali na isang garment na factory. Sa initial na investigasyon ng Bureau of Fire Protection at lakay nasa 20 milyon ang more or less sa damage kasi itong garment factory medyo malaki-laki ito, 6 na palapag at meron silang reported na 4 na nasugatan, 2 firefighters o bumbero, isang 27 years old na nasuffocate, yung 30 anyos na meron pang nabugbog lakay, isang 30 anyos. Ba't binugbog? Oo, lakay nabugbog daw, hindi pa alam ang dahilan bakit nabugbog dito sa kasagsagan ng sunog. 2 civilian ng nagkaroon ng minor injury. Yung 51 anyos na lalaki, nagkaroon siya sa kanyang sugat at 20 taong gulang na babae. Nagkaroon naman ng minor burns at sa kanyang paa. Damage lakay. Ito nga mismo nagsimula sa lakay sa may 3 bahay na bigla na lang nagkaroon ng apoy yung ikalawang palapag. May mamahaling aso lakay na isang French bulldog ang nasawi. Apat na asong mamahalin ang nasawi dito sa naturang sunog. Ayon kay Director Arnel Angeles, ang Director ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, di naman sila naubusan ng tubig dahil may mga fire hydrant dito sa paligid ng nasusunog na gusali at kabahayan. Yan muna ang follow-up natin lakay. Hanggang ngayon ay nakikita ko rito umuusok pa Boy, yung umaalimbuka yung yung usok, medyo humupa na ba yan? Ipalakay pagka may nakikita ko sa loob yung 6 na palapag, mamamasdan din yung apoy, malakas yung apoy, kaya maya kulay itim na usok at magiging kulay puti, ibig sabihin na para na pula na yung pinakaloob at yung hanggang ngayon lakay malakas pa rin yung usok, kaya yung mga truck ng bumbero hanggang sa ngayon ay nandito sa kahabaan ng Juan Luna Street dito kaya sarado ito sa mga motorista itong kahabaan ng Juan Luna, kaya pinapayuhan ng mga otoridad maghanap sila ng alternate road dahil sa lahat ng truck ng bumbero ay nandito sa naturang lugar sa kanto ng Juan Luna at sa Benita Street sa barangay 186 sa Tondo, Manila. Para sa kauna-una sa Pilipinas, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Boy Gonzales mula sa Tondo, Manila. Kaya ingat po mga kuya, mga ateng, ha? Ayan, mga misis, sa sunog, lalo't mainit po ang panahon. Damdamin Bayan. At para po sa mga nagbabalak ng bumiyahe ng probinsya, abay alamin nga natin kung ano ang sitwasyon sa mga malalaking terminal. Basa terminal, lalo na ang PTEX din sa may Paranaque. Abay nagsimula na bang magdagsaan? At kailan ba ang Holy Week? Kung ngayon ka magpapabook ng ticket papunta sa probinsya, fully book na kaya? O pwede pa? Ayan. At pwede kayang chance sa passenger din pagdating ng Holy Week next week, ha? Abay, next week na pala mahabigan ng Holy Week. Nasa ating linya si Mr. Jason Salvador, ang Chief ng Corporate Affairs Government Relations ng PITX sa Paranaque. Mr. Jason Salvador, sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Sir Lakay, at magandang umaga naman po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Ngayon ba, pare ko, dagsaan na ba ang mga tao at nagpapabook ng mga biyahe papuntang probinsya nitong Holy Week?
Nako, lakay, ramdam na natin ang pagtaas ng bilang ng mga pasahero dito sa PITX. Kung dati-dati, nag-average tayo ng 110,000 on a regular day, ngayon pumalo na yan sa 120. Oh. At sa ating pagtaya, pagdating ng Holy Week, Friday before Palm Sunday, magsisimula ng lumobo ang bilang ng ating mga pasahero. Migit kumulang 1.7 million, lakay, ang inaasahan nating mga pasahero na dadaan dito mula Biyernes bago mag-Palm Sunday hanggang Lunes after Easter Sunday. Kaya naman ito, abalang-abala tayo sa paghahanda upang tiyakin na magiging maayos, ligtas at komportable ang paglalakbay ng ating mga kababayan. Diyan ba sa PITX, Jason, 24/7 ba ang biyahe ng mga bus dyan, papuntang norte at saka south? Almost 24 hours na tayo, lakay. Hindi na kasi siya naging 24 hours magmula nung napigil noong pandemya. Pero ang PITX in itself, nananatili itong bukas 24/7. Para doon sa mga gustong pumunta rito na maaga, to catch the first trip, o yung mga medyo nahuli at hindi nila inabot yung last trip. Pero maliit lang naman yung window nun, lakay. Kasi usually ang last trip natin around 12, tapos around 2 a.m. meron na ulit. So wala namang problema doon. Dito makakapag-stay sila, at least dito ligtas, maayos, komportable, may aircon, may wifi, hindi sila malalagay sa alanganin. Yung mga kainan dyan, 24/7 din ba dyan? Ay oo, lalo na ngayong pagganitong peak season, mananatili silang bukas kasi siyempre gusto rin naman nila na makapagsilbi at makapagtinda sa ating mga parokyano. It's good for their business as well. Kaya naman pagkaganito, talagang nagra-ramp up yung operations ng ating mga concessionaires, hindi lamang yung mga kainan, kundi pati yung mga bilihan ng pasalubong. Ayan. So anong tip natin sa mga magsisipag-uwi sa probinsya? Baka mamaya pwede ba ngayong panahon, halimbawa ayan, ngayon, Martes, uwi ako ng probinsya ng Miyerkules Santo halimbawa, pwede na bang magpabook ngayon? Ay, pwede na. Alakay, yun nga ang ina-advise natin. Mas maganda talaga para hindi tayo maabala, hindi tayo pumila, hindi mag-init ang ulo natin. Magpabook at bumili na tayo ng ticket ng maaga, Kasi para hindi na tayo nakikipag-unahan pa pagdating ng araw na babiyahe tayo. Although, kahit naman ganyan, kung talagang wala pang budget, so kababayan natin, for example, doon pa lang siya magkakaroon ng budget, pwede pa naman, titiyakin namin na may masasakyan pa rin kayo. Kasi ito yung isa sa mga pinagandaan natin, yung magkaroon tayo ng sapat na bilang ng mga pampublikong sasakyan. Kinausap na natin yung mga partner operators natin na maghanda sila ng mga additional units para kung sakasakali kakailanganin, mabilis sila makakapag-deploy, at ang LTFRB nakipagpulong naman tayo, maglalagay sila ng personnel on the ground para kung kinakailangan magkaroon ng additional units, kaagaran naman nila mabibigyan ng mga special permit. Pati ba Biyernes Santo, Sabado de Gloria, may biyahe dyan na Jason? Meron, lakay, hindi naman tayo talaga humihinto. Although, sa mga parting yan, medyo humihina na or bumabagal na yung bilang ng mga pasahero natin. Kasi karamihan naman talaga nakalabas na. Pero sa mga mangilan-ngilan na naiwan pa, patuloy pa rin naman ang ating pagbiyahe. Yung Sabado, lakay, karamihan dyan, yung iba pabalik na. Pabalik yun naman na. yung pinaghahandaan natin. Sabado, Linggo at Lunes, yun ang pinakamahalaga. Kasi karamihan dyan, babalik na sa kanilang hanap buhay, sa kanilang trabaho, kaya sabay-sabay halos yan. Kadalasan Huwebes at Biyernes Santo, sarado ang mga establishments. Pero dyan, bukas 24/7 pa rin, Jason, sa PITX. Opo, di po tayo nagsasara, Sir Lakay, kasi ito yung mga panahon talaga na kailangan yung ating serbisyo ng ating mga kababayan. Kaya naman kami dito, 100%, on the duty kami lahat. Walang magbabakasyon. Tsaka na kami magbabakasyon pag tapos na sila magbakasyon. Ayan. Anyway, so anong advice natin, payo natin sa ating mga kababayan? Kasi siyempre, pagka magsisipag-uwian na ganyan, minsan once a year, twice a year lang yan. Maraming gustong pasalubong na iuwi sa kanilang mga kamag-anak sa probinsya. Totoo yan, Sir Lakay. Although nauunawaan natin yan, siyempre tayo mga Pinoy, nakaugalian na natin na magbitbit ng kung ano-ano para sa mga mahal natin sa buhay, sa sa lalawigan, lalo na kung galing ka Maynila, siyempre naghihintay sila ng konting mayaabot mo. Siyempre. Pero may papayo natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na peak season ngayon at napakaraming tao, ideally mas maganda sana mag-travel light sila. Travel light para sa dalawang bagay. Unang-una, travel light ka para hindi ka ma-inconvenient. Kasi imagine mo, sir, kung 100,000, 150,000 yung kasabay mo, tas ang dami mong bagahe, baka naman mahirapan ka, baka naman may makalimutan ka pa o may mawala pa. So,
mas maganda konti lang yung dalhin mo, travel light. At pangalawa, travel light ka para yung mga ibang kababayan naman natin at kasabay nila sa pampubliko sasakyan, mabigyan din naman ng pagkakataon na makapagbitbit ng pasalubong para sa mga mahal nila sa buhay. Ayan, siyempre, sa probinsya, hindi ka nanggaling sa sa Manila kung wala ka uwing isang lata ng biskit Ayan. Ayan, oo. Kailangan present yung biskwit na yun. Kaya hindi mawawala yan. Kaya lang, minsan kasama pa yung alagang manok, diba? Minsan yung lalagyan ng plato. Nako, paano nga pala yung may mga alagang aso? Yung iba talagang hindi makaalis na hindi kasama yung mga alagang aso Paano nga pala yan? Naunawaan naman natin yun. Siyempre, yung mga fur parents na tinatawag, hindi nila maiwan, lalo na kung walang magbabantay sa kanilang mahal na alaga. Pwede naman, ang pakiusap lang natin, ilagay lang nila sa tamang lalagyan, lagyan ng diaper, upang sa ganun, hindi rin naman makaabala sa mga ibang pasahero. Imaginein mo kung medyo may masangsang na amoy yan, tapos walang oras kayo sa loob ng aircon bus, di pare-pares lang kayo. Mahirapan. Allowed ng aso sa loob ng bus? Aircon yan? Kulob yan? Opo. Ganun ba? Allowed naman po. Kailangan lagyan lang ng diaper or may carrier tayo tinatawag. Pwede naman po. Mahirap naman lakay pag nilagay mo sa compartment sa ilalim. Baka malitson yung alagang aso. Pero teka muna. Klaruin natin na Jason kasi maraming pet lovers talaga hanggang saan yung mga pets na pwedeng isakay sa bus? Pwede bang Doberman dyan? Pwede bang medyo mahirapan tayo German Shepherd dyan? So, yung mga maliliit lang na aso ang pwede. Usually, yung mga lapdog na tinatawag. Lapdog. Yung cute nating mga alaga. Pag malalaki kasi, ang mahirap dyan, wala kang paglalagyan. Baka ibili mo na ng ticket yun. Ayan nga, alimbawa, ako may Doberman ako o kaya Siberian Husky ako na alagang-alaga. Gusto kong ibili ng upuan. Pwede ba yun? Medyo mahihirapan kasi itong mga to, lakay, lalo-lalo sa mahabang biyahe. Gusto nito kahit paano naglalakad Hindi sila yung pwedeng naka-standby lang for a long period of time. So I think bihirang-bihira yung magdadala ng ganito kasi mahihirapan mismo yung alaga nila. Pero yung mga lapdogs na tinatawag, yung maliliit na kinakalong natin, talagang hindi kumikilos diba? Kaya ideal din isama sa mga biyahe. Ayan. Okay. Maraming salamat Jason at sana nga ay maagang magpabook ating mahabayan para hindi ma-delay yung kanilang biyahe pagdating sa PITX. Okay, teka muna. Isa na lang Jason. Paano nga pala yung mga alam mo, yung mga drivers natin ng bus diyan pag ganitong panahon parang jingle lang ang pahinga paano ang safety naman ng mga pasahero? Baka mamaya kulang na sa tuloy yung mga drivers natin diyan, maaksidente. So ano ang policy tungkol diyan Jason? Well, binabantayan natin maigi yan, Sir Lakay. Una-una, dapat yung mga piloto ng ating mga publiko sa sakit nasa tamang pangangatawan, pag-iisip at kondisyon, tinitignan natin yung estado nila, wala ba silang nararamdaman or masama ba pakiramdam nila. At ang mahalaga, sir, kailangan may karelyebo ka. Pag mahaba yung biyahe, nire-require namin na may karelyebo sila. Tapos, bukod dyan, para tiyakin na hindi naman sila nasa ilalim ng pinagbabawal ng gamot o inom, katuwang natin ng MMDA at ang LTO, nagsasagawa kami rito ng mga random drug test, ng breathalyzer test, para siguraduhin na fit to drive talaga yung mga piloto natin. Kasi ang hirap naman, Lakay. Buhay ang pinag-uusapan natin dito, di ba? Kung bit-bit nila 50 tao, bukod pa sa mga makakasalamuhan na sa lansangan, tapos wala sila sa kondisyon, pare-pareho sila malalagay sa alanganin. So mahigpit natin binabantayan yan, at tulad ng pagbabantay din natin sa kondisyon ng mga pampubliko sa sasakyan, kine-check natin kung roadworthy yan. Kasi mahirap kung ang haba ng biyahe mo, tapos upod pala yung gulong mo, wala ka palang ilaw, or kung ano pa. So tinitingnan din natin yan para siguraduhin magiging ligtas at magiging komportable yung pagbiyahe ng ating mga kababayan. Mr. Jason Salvador, sir, maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Thank you. Salamat, Lakay. Ingat po tayo lahat. Mga kaibigan, ng Head ng Corporate Affairs Government Relations ng PITX, Mr. Jason Salvador. Damdamin Bayan. Salvador, the savior. So yan po mga kuya mga misis. Abay, habang maaga pa po magpabook na kayo kung pupunta kayo ng probinsya, sasakay ng bus at travel light. Ayan, huwag pong masyadong magdadala ng marami Baka hindi kayo pasakayin. Ayan, sayang lang yung dadalhin ninyo. Baka hindi pa yung isakay. O kaya para hindi rin kayo masyadong mapagod. Damdamin Bayan.
siyempre sa mga magsisipag-uwian sa probinsya niyan, nako, alam po yung pag ganitong panahon, mahabigan iba na rin dati masyado tayong nagngingilin di ba mga magulang natin nung araw pagka Holy Week, Huwebes, Biyernes Santo, bawal magingay, bawal magulo, bawal maligo. Ganun ba? So, pero iba na po ngayon mahabigan, yung iba mga kababayan natin wala. Ang puntahan mga beach resort, Boracay, Captain's Peak Resort sa Bohol. Sarado na pala siyempre mahabigan nagbabago ang panahon at siyempre ito ay panahon din ng reunion, kasiyahan, mga ganyan. So, para kumpleto ang celebration at bakasyon natin mga kuya. Pero siyempre, wag din natin kakalimutan magdasal, di ba? Father Jerry Orbos, Bishop Ephraim Fautagana, pero kailangan may kasiyahan din. Siyempre, pagkalinggo ng pagkabuhay, di celebration tayo dyan. Dyan pwede na ang tawanan dyan. Doble ang tawanan at kasiyahan kasama ang barkada kapag may Emperador Double Light, di ba? Doble swabe, doble sarap, magaan na inuman at easy lang with Emperador Double Light. Dahil doble swabe, doble sarap, every moment ang gaan with Emperador Double Light. Emperador Double Light, doble swabe, doble sarap. Damdaming Bayan. Oras sa Chief Justice Alexander Jesmundo, CJ, sampo ngayong Holy Week. Oras ganap na alas 8:36. Champion. Kadyot lang! Lakay! Anong oras na? Di, alamin natin kay Sister L. Oras, Sister L. It's 8:42. At oras na para tawagin natin, hindi pa Para sa gusto bang para sa mga taga Sampaloc, Maynila, diyan sa may Blumen Treat. Oy, mga kuya, mga ateng, lakasan po niyo yung mga radyo, Ayan, sabaw na ikinig sa DCMM o si DCWB. DCRH. DCRH, ayan. Yes. Gusto magkapera, ayan, lipat nyo sa DCRH. At saka lakasan ninyo, kailangan dinig ng buong barangay. Yes. Para marinig kayo ni Sherwin at sigurado, bibigyan kayo ng limpak-limpak na salapi at meron pang, may vitamins na, meron pang bigas. Yes, meron may pang grocery grocery. items. Saan ka pa, Oo, kaya lakay sa mga dyan, kung gusto niyo hindi lang manalo, kundi maging informed sa mga latest na news, sa DZRH na kayo. Ayan. Nangampanya. Good morning, Lakay. Good muna. morning. Ayan po, ating malakas sa DZRH promo. Andyan po sa may Blumen Treat, Sampaloc, Manila. Aba, hindi ka na umalis sa Sampaloc, Sherwin. Ayan, antabayan po ninyo ang ating reporter, Sherwin Alfaro. Damdaming Bayan. Good morning, Sister L. Good morning, Lakay. Bigla akong inubo. Nagkakape lang ako inubo. Ganun ba yan? Good morning, Lakay. At good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. And of course, sa mga nakatutok, Lakay, sa marami nakikinig sa atin ng mga driver. Oo, siyempre Kasi naman. pag may stickering tayo, dinudumog tayo. Kaya Ay, alam oo. natin na maraming nakikinig na taxi driver at grab driver. Magpapadikit na sticker, magkakapera na sila. Ayan. Pero sandali lamang, Sherwin. Ayan, nandyan po siya sa may Blumen Treat, Sampaloc, Manila. Ayan. Abay, sandali lamang, Justice Sam Martinez. Ikaw talaga, Justice Sam, Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. O wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. Ayan, masyado bitin na bitin sila sa ating special na balita. Abay, yung isang staff na isang opisyal, Sister L, naglaslas ng pulso. Oh my gosh. Kita mo, napaka oh my gosh ka, Ayan. Ay, pagalitan ba naman ng kanyang bossing nang ayaw puwirma sa isang kontrata na aprobado ng BAC, Bids and Awards Committee? Abay, ayaw pumira kasi nakita niya palyado yung kontrata, may overpricing, Sister L. Nako, meron siyang nakita Siyempre kung diferensya. kung may pipirma siya doon, abay, may sabit siya ron. Ayan, kasi di ba? pangalan niya. Ayon na sa ating bubit, Sister L. Teka muna, ba't daw yun ang report natin? Di pa rin tapos si Lady Mayor.
Yung Lady Mayor na ng gulo. Kasi sige na nga, si Mister. Sige nga si Lady Mayor, tapusin natin tapos punta tayo rito sa staff na isang opisyal na naglaslas ng pulso. Naku, nakakaano grabe, naman yan, Lakay. Na ano ba siya? Naku, mamaya, abangan natin. Nagkulong sa kwarto si Sister L. Tapos naglaslas ng pulso. Ayan. Pero ayon sa ating bubita, Sister L, alam mo ba na tumagal pala si Lady Mayor sa isang nightclub sa Quezon City ng 2 oras? Oo! Kakahintay kay Mister? Abay, hindi kay hintay, kahagilap. Kahagilap. Akala ko naman. Nantay niya lumabas dahil nasa VIP room ni Char. Chinek yung logbook ng gwardiya. Di syempre, sa gwardiya ba, inilalagay kayong mga sikat na customer doon, ha? Tingin ko lang kay wala. Ganun ba? Hindi naman yung mag-check-in na para may details, di ba? Hindi, depende sa check-in sa mga regular hotels. Pero sa motel, abay, dati-dati nire-register namin mga customer ha? Talaga? Oo, for BIR purposes, di ba? Commissioner Jun Lumagi ko yan, sir, ha? Kaya lang yung mga customer naman, ilagay doon dito na pangalan. Ayaw. Siyempre. lalo na kung may pinagtataguan, Lakay. Ay, ng bandang huli, wala na. Di na uso yung registry book kasi dati ang SOP dyan, pagpasok ng customer, logbook. Ayan, may registration kami. Kasi may yung privacy ng tao. Ngayon wala na. Pero ayon na sa ating bubita, Sister L, abay, pinuntahan ni Mayor ang Pegasus. Pinuntahan ng Heartbeat. Yan yung paborito ninyong puntahan dyan sa Quezon Avenue. Pero ang pinakamatagal ay doon sa Classmate. Ha? Classmate. Na ngayon ay, ano nga? Classic na ang pangalan. Oo. Mantakin mo 2 hours, Sister L. Ayan, oo. 2 hours siya nagalugog doon? Oo, talaga namang nag-observe doon. Ayan, siguro sinilip-silip pa yung mga kwarto. Ayan. Ang dami-daming kasama kaya nabulabog yung syempre yung mga bouncer doon, ha. Abay, naku si Mayora, ha. Ayan. Daming kasama, parang raid na nga ang dating. Di ba parang medyo nakakaano yun, nakaka-bother doon sa ibang customers. Kasi mayor yun eh. Syempre, at kilala si mayor. Oo naman, syempre kahit hindi kilala, bakit ang daming mga bodyguard, daming taong kasama, ha. Oo. Ayan, in-inspection yung mga kwarto. O bakit itong salamin nito? Ba't kapiraso lang? Ba't nakalak ito? Kaya lang ang nangyari po, maibigan, abay, sa kabila po ng mga bodyguards, ayan, abay, tuloy. Nabulabog yung mga customer at alam mo nangyari, mukhang hindi magaling yung informant ni Mayora. Alpak. Ayan, dahil yung mga pinuntan niyang sikat na club, ala doon si Mister. Ayan. Palos pala si Mister. Ewan lang kung lumipat o talagang mali yung intelligence report na nako ni Mayora. Dahil ayon na sa ating bubita, Sister L, abay, hindi pala sa mga nightclub sa Quezon nagpunta si Mister. Andun sa isa pang sikat na nightclub dun sa Timog Avenue, Quezon City. Na yung nabanggit mo nakaraan pagmamay-ari ng kalaban. Yan nga ang kinakatakot daw ngayon. Baka mamaya nakuha na ng CCTV ng Mister si Mayor, ha? Baka gamitin pa sa politika. Kita mo, Mister mo dito. Ayan. Wala kaya, no? Naku. Matindi pa naman ang labanan nila sa politika. Pero ayon sa ating bubita, Sister L, medyo bata pa kasi Mister, kaya siguro mahilig sa nightclubbing, mga ganyan, ano, ha? Baka hindi niya na-enjoy yung kanyang kabataan. Baka naman masyadong busy si Mayora. Ayan. Hindi na napabayaan na si Mister. Ayan. Kaya si Mister nag-chill na lang. Ganun. Ayon sa ating bubit, yes sir, ayan, mayor po ng Metro Manila. Sino ba mga lady mayor sa Metro Manila? Ilan lang yan. Ayan, si Mayor Abby Binay. Ayan. Mayor Abby.
Mayor... yung kanyang best friend. Si Mayor Lani Cayetano. Ayan, Pero di ko alam yung... si Mayor Joy Belmonte. Si Mayor... Ayan. Sino pa bang mayor? Si Jenny Sandoval. Si Mayor Jenny Sandoval. Sino pa ba? Mandaluyong. Hindi. Mandaluyong si Benjamin Senior. Senior. Si Senior na ang mayor nga pala. Mayor, hindi na si Menchi. Ayan, Menchi Abalos. Sino pa ba lakay? Sino ba mga lady mayor sa Metro Manila? Ayan, si Mayor Hani Lacuna. Pero ayon na sa ating bubita, Sister L, ayan, dahil kulang ang information ng Marites. Ayan, kulang ng intel si Mayora, hindi nahuli si Mr. Ayan. Ano lang po yun. Nagbilang lang kami kung ilan yung Lady Mayor. Di namin sinabi na sila. Kayo talaga. Huwag kayong judgmental. Ayan. Dami nang tatanong sino daw yung Mayora na yan, ha? Di yung tatanungin kung sino yung Mr. Ayan. Dapat kung sino si Mr. Pwede naman, di ba? Si Mr. ay malaking negosyante ito, Sister L. Si Mr. ano yan? Naku, malaki ang yung negosyo niyan lakay. Malaki ang Sikat kanyang na sikat kumpanya. sa lahat ng mga tao. Adik na adik ang mga tao dyan, lalo na pag bagong sahod. Ganun ba? Ayan, Mayora, baka nakaligtaan mo na kay si Mr. Kaya, ano yan, alam mo na mga politiko, Sister L, ano yan, pagka may mga commitments sa mga barangay yan, ay talagang matatagalan, ha? Ito na, sige, bago tawagin si Sherwin, ito na ang clue, Sister L. Clue. Ang Mayora na sumugod sa 3 malalaking nightclub para hanapin ang kanyang nawawalang mister. Hindi naman nawawala. Di ba nawawala? Basta hinahanap lang. Nawawala kasi wala daw sa bahay kasi nasa nightclub pala. Missing sa bahay. Baka naman Mayora, ha? Baka naman si Mr. gusto lang magpakaligaya sandali. Ayan. Ang nasabing mayor, si Mayor, siyempre, sikat na sikat. Ayan. Maputi ba si Mayor? Ayan. Maputi si Mayor. Ayan. Si Mayor ay mulang tumakbo ito, wala pang talo ito ha? Ba't ubo na ubo? Ayan. Baka may nakaalala sa akin. Ganun ba? Number, chart. Ayan. Si Mayor ay paano ba natin i-describe? Si Mayora ay pamilya talaga ng politiko. Ayan. At yung kanilang pamilya ay malapit noon sa Yellow Company. Ayan. Malapit kay dating Pangulong Cory Aquino. Malapit din kay dating Pangulong Nenoy Aquino. At ano ba yan? Ay, okay na yan, lakay. Okay na ba yan? Masaya na ba sila dyan? Ayan, alam ba nila ang clue dyan? Ayan, palagay ko nga, ha? Alam na nila, lakay. May mga nakahula. Nahulaan na ba? Tama yung hula nila. Kinakanta ba yan pagkapasko? Eto na nga, mamigay muna tayo ng pera. Baka mamaya ay maglaho pa yung pera ipamigay ni Sherwin. Ayan, Aris number 6, ayan po, nahulaan na nung iba. Ayan, ano ba ang ginagawa ng mga lalaki pag nagpupunta sa nightclub? Ayan. Naku, alam. Di mo alam. Nagtitable? Ay, lakay wala ko idea. Ito naman hindi pa nga ako nakakapasok Sige, sama mo ako. Gusto ko lang makita. Isasama ka namin ni Romel Fertes. Ayoko na pala. Sherwin Alparo, ayan, may winner na ba tayo sa ating DZRH sa Malakas promo, Sherwin? Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH
ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nako, Sherwin, ang dami mo nang pinasaya dyan sa may Sampaloc, Manila. Ayan, eto na si Sherwin. Sino ang winner natin, Sherwin Alfaro? Meron na ba? Bigyan mo kagad ng pamasko yan. Ay, Deo at Sister L, nandito tayo sa boundary ng Maynila at ng Quezon City. At sa Blumentritt, Sampaloc. Pag dukwang mo, adya ka sa may portion ng Maynila. Pag napunta ka naman sa kabilang side na ganito, Quezon City na. Sa Quezon City. Kaya naman, talagang hulang-hula ng mga kababayan natin yung So, dalawa lang pagpipilian. Mayor J o Mayor Honey. Sige na nga. Ano na dito sa Sampaloc? Dahil ang winner natin, Lakay, ay nakatira sa puno. Ayan puno na may bahay. Ayan. Pero, treehouse. Ayan. Ganda naman yan. Nilo. Si Nilo, Lakay, Nilo. Lanusa. Kala ko Nilo Rosas. Katutok na Diksari. Apo. Bantakin mo yan. Natempo natin dito. Napakalakas ang kanilang monitor. Pero nakatutok ang kanyang cellphone sa May radyo na, may cellphone pa, ha? Lakay, bahay nila, madidinig mo, maalingasaw yung maalingaw na, hindi pala alingasaw. Maalingaw yung radyo. Pero may dumadaang bombero ngayon dahil tanaw-tanaw din dito yung sunog dyan sa may area ng Tondo. Kaya naman, ingat-ingat sa ating mga kababayan. Pero, anong paborito mong programa pinakinggan tuwing umaga? Ang daming bayan. Ba, talaga naman. Makalma. Aba, bigyan ka agad ng 1,000 si Kuya. Oo. Ayan. Salamat po. Huwag ka munang magpasalamat, Kuya Nilo, dahil dadagdagan pa yan ni Sherwin. Ayan, bigyan mo ng isang kabang bigas. Nagpatingin tong ating si Kuya Nilo sa nagpatingin sa kumpare niya. Bakit? Nagpatingin to sa kumpare niya, parang namumutla siya palagi. Tignan mo, nanlulupay-pay, parang nangihina. May mga sintomas siya ng kulang sa vitamin E. Bigyan ng vitamins yan. Bigyan natin ng vitamin E. Ayan, ayan, vitamin E, Kuya. Salamat sa Pilay. Aba. Naluluha si tatay. Sobrang na-touch si tatay sa MP. Ito. Yes, Ano daw? Red Cross daw niya yun. Kuya. Dextrose niya. Dextrose niya. Kuya. Hindi. Salamat dito. Inumin. Kuya, hindi pang dextrose yan, Kuya. 3 kutsarita lang yan, ha? Ayan. Pag may baka mamaya nagmalaswero sa dulo yan, nakarekta na kagad sa ugat. Pang-dextrose. 3 kutsarita lang yan, ha? Ang rekomendado sa iyo ng Sherwin, mga kaibigan. Para hindi naman magka-ulcer si Kuya, bigyan mo rin ng, siyempre, kailangan may palaman ng tiyan. Bigyan mo ng grocery items saka isang kabang bigas. Ito, Lakay! Ayan! Matutumba pa ako. Kasi napakababa nyo, kumandiman lang kayo tumayo. Kaya tumayo ka rin. Salamat po siya. Nagkasya rin tayo sa frame. Okay, meron kang regalo mula sa DZRH. Mabigat yan. At syempre, meron ka rin t-shirt. Yan, ha, mula sa DZRH. Kuya, ano masasabi mo? Maraming salamat sa DZRH. Maraming salamat din sa'yo dahil na-check po namin na nakikinig ka. Kung hindi ka namin napakinggan, hindi Teka, Sherwin. May tao sa puno. Maraming salamat po. Ayan. Deo, makalma. Maraming salamat, Kuya. Ayan, ingat po, Kuya, ha? Ayan, huwag kakalimutan ang iyong vitamins. 3 teaspoons a day. Ayan. Sherwin, may nag-comment. After meal. Ayan. Lakay, may nag-comment sa ating live. Ano? Sherwin, kahawig daw ni Boy Ina. Kilala mo si Boy Ina, yung vlogger? Na mura ng mura. Si tatay, nga, kamukha nga. Alam ko kanina si Pepe Smith. Ayan. Mga datingan ni tatay, mga Pepe Smith ang datingan. Rock and roll ba kayo nung araw?
Dati yun. Ngayon, ano na? Sige, Kuya Sherwin, maraming salamat po. Ingat po kayo. Ayan. Kaya palagi kayo tumutok sa Deezer H. Baka kayo lang susunod na manalo ng 1,000 pesos sa Deezer H. Mas malakas promo. RH number 6, Sherwin Battle para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Congrats, Kuya Nilo Lanosa. Meron ka ng vitamin E. Extra. Wala na. Hindi na mo sa draw. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang Deezer H Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa Deezer H ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras, Sister L. 1 minute after 9. Doon muna tayo sa Malacanang. Ano ang latest sa Malacanang? Aba, ando na ba si Antonio? Ayan. Antonio Blinken. Ayan. Ayan. Kanina binigay let yung 30 billion manager's check ni RSA kahapon. Kay presidente ba niya binigay o kay Secretary Bautista, Jimmy Bautista? Alyansa ng Pilipinas at Amerika, pag-uusapan ni na Pangulong Marcos at US Secretary of State Anthony Blinken. Aris number 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, magkukumustahan sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US Secretary of State Anthony Blinken sa pagbisita ng opisyal sa Malacanang mamaya. Batay sa pahayag ng Department of Foreign Affairs na inilabas ng Presidential Communications Office, tatalakayin ng Pangulo at ni Blinken ang progreso sa bilateral ties at kapwa commitment na lalo pang palakasin ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagkamit ng parehong mga interes. Susuriin daw ng mga ito ang regional and global developments na may epekto sa seguridad, paglago ng ekonomiya at mga hangarin. Pag-uusapan rin ng dalawa ang patuloy na pagpapalalim ng economic engagements kabilang ang Presidential Trade and Investment Mission na pinangunahan ni U.S. Commerce Secretary Gina Raimondo noong nakaraang linggo. Layon rin ang pulong na tukuyin ang konkretong mga hakbang na maaaring gawin para maipatupad ang mga direktiba ni na PBBM at US President Joe Biden para matiyak na ang alyansa at partnership ng Pilipinas at Amerika ay nananatiling akma at tumutugon sa kasalukuyang mga hamon sa depensa, seguridad, ekonomiya at people-to-people spheres. Ang pagbisita ni Blinken ay sa gitna pa rin ng tensyon sa West Philippine Sea. Lakay? At wala bang pangakong mga sa atin? Barko, fighter jets, mga tik-tik kalawang na barko, mga segunda manong pinaglumaan nila. Wala pang mga partikular na nababanggit, Lakay. Mukhang sinusubo tayo sa gera ng Amerika. Baka mamaya pagdating ng kagipitan iwanan tayo dyan. Ayan, siguro dapat timbang-tibangin din natin. Anyway, so anong oras yung schedule nila, Miss Let? Hapon pa, Lakay. Hapon pa. Akala ko ngayong umaga. Okay. May ledak meeting daw. Sabi ni Secretary Ralph Recto kanina, papunta ng Malacanang. Talaga ba? Wala kasing schedule. Wala ba schedule? Ayan. Kakayan nga, oo. Yan ang sabi ni Secretary Recto kay Malo Cabral Anyway, sige. So, yan lang schedule ng Pangulong Marcos ngayon. Ngayong umaga, ano pa ba? Wala rin. Ngayong umaga, wala pang wala pa schedule. So far, yung pinarating lang sa amin ay yung meeting mamaya kay U.S. Secretary of State Anthony Blinken. Ayan. Okay. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Sister L. Damdamin Bayan. At sa kaugnay na balita, Sister L, report mo lang muna kay Edniel Parosa. Standby, Raymond. Naku, yung palang general na hinarang ng miss ang kanyang promotion. Haharap muli sa commission on appointments ngayon. Wow!
Anyway, sige, balikan natin yan. Balikan Si natin Eniel yan, muna. Lakay. Ito naman, pagpapabilis sa palitan ng military information ng Pilipinas at Amerika. Tinalakay, detalye balita mo, RH52, Eniel Parosa. Eniel. Lakay at Sister L, nagkakaisa ang pulso ng security officials ng Pilipinas at Amerika na dapat nang pabilisin ang pagkakaroon ng General Security of Military Information Agreement o yung GSOMIA sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Department of National Defense, parehong binigyan diin ni Secretary Gilbert Teodoro at ng US Indo-Pacific Command ang pagbalangkas sa information technology collaboration ng dalawang pwersa. Sa ilalim ng GSOMIA, magkakaroon ng palitan ng military information ng Armed Forces of the Philippines at ang hukbo ng Estados Unidos, gaya ng ginagawa ngayon ng South Korea at ng Japan. Sa pagbisita ni US Indo-Pacific Command Commander Admiral John Aquilino, inilatag ni Teodoro ang implementasyon ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng AFP. Pinuri naman ni Aquilino ang liderato ni AFP Chief of Staff General Romeo Bernard Jr. at kung paano nito i-handle ang issue sa Ayungin Shoal. Sa kabilang banda, kinondina ng American Commander ang China Coast Guard at iginiit na kailangan talaga ang international engagement pagdating sa ating Philippine. Samantala, sa hiwalay na mga aktibidad, binisita ni Bronner ang burol ng 4 na sundalong nasawi sa pananambang ng Daula Islamiyah Hassan sa may Maguindanao del Sur. Bukod kay Bronner, dinalaw na rin ni Vice President Sara Duterte itong pamilya ng mga namatay na nasa Camp Siongco sa may Dato Odinsinsu at Maguindanao del Norte sa ngayon, kung saan siya nagbigay ng karagdagang cash assistance. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Teaser 8. Eniel. Eniel Parosa. Eniel, yung mga sundalong napatay ng ng mga terorista sa Mindanao, dinala ba sa Manila? Fort Bonifacio? Lakay, nandun kahapon sa sa Maguindanao del Norte pa, doon sa kampo ng 6ID. So, nandun pa sila nakaburo. Nandun din yung kanilang pamilya at doon sila dinalaw ni AFP Chief of Staff, maging ni Vice President Sara Duterte. Ayan, di ba sila ililibing dito sa libingan ng Mabayani, sa Taguig? Ay, yun nga dapat, Lakay. Talagang dapat, mayroon silang pwesto dito sa libingan ng mga bayani. Dahil walang kalaban-laban, nakasibilyan pa at ang sasakyan, tinambangan ng mga terorista, Lakay. Okay, maraming salamat, Eniel. Balik sa inyo, Lakay at Israel. Samantala, General, nahinarang ng kanyang misis ang promotion. Muling haharap ngayon sa Commission on Appointments kasama ang 125 na iba pang opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Wow. Andyan ba si Mrs. Tessa Sevilla ulit, Raymond? At yung kayang nanay at anak ni General nakausap na kay si Senator Risa, ayan. Tsaka, at mga members ng CA, ayan. Kung isasalang siya ulit, Lakay, siguro naman yung mga kondisyon, di ba mayroon sa kanya mga dapat siyang gawin para kaso ang tanong, Lakay, mo confirm ba? Ayan, alamin natin kay arrest number 28. Raymond Advance, please come in. Raymond. Mayor at Elaine, pangalawa yung pangalan ni Brigadier General Ranulfo Sevilla dito sa 126 na mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines na haharap ngayon sa Commission on Appointment. Itong si General Sevilla ay yung binabanggit niyong hinaharang ng kanyang misis na si Mrs. Tessa Sevilla ang kanyang promotion bilang isang Brigadier General. Siya ay Deputy Commander ng Special Operations Command o SOCOM na nakabase dyan sa Nueva Ecija. Ito na yung huling pagkakataon na mayor ni General Sevilla na sumalang at makumpirma dito sa Commission on Appointment. Dahil kapag hindi pa siya makumpirma ngayon, ay mababypass na ang kanyang promotion bilang isang general ng Armed Forces of the Philippines. Maliban kay sa ngayon, hindi ko pa nakita dahil lumabas ako kanina, hindi ko man naman nakita kung nandito na sa lugar. Muli ang pamilya nung mag-iina si Mrs. Sevilla at yung dalawang anak na nung nakaraan ay nagpunta ng personal dito sa Senado. Doon sa 125 na iba pa, nakita ko dito ilan yung mga babae sa pangunguna ni Colonel Francel Margaret Padilla Tamurlupa, yung kasalukuyang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, at pati si yung dating
naging Public Information Officer din ng Philippine Military Academy na si Colonel Ray Balido Jr. ay kasama din dito sa mga colonel at mga captain na sasalang ngayong umaga dito sa Commission on Appointment. Kaya't napakakapal ng kulay patid na uniform kanina dito nung tayo lumabas din sa kanilang holding area. At ito mga ilan itong general, 4 lang naman itong mga general, tapos puro colonel and captain na itong makukonfirm o haharap ngayon sa Commission on Appointment, Mayor at Miss Elaine. Ang doon nga sa nabanggit nung nahuling hearing na nagkaroon ng executive session ay pinayuhan itong si sa ating napagalaman ay pinayuhan ng mga miyembro ng CA itong si Colonel o si General Ranulfo Sevilla na gumawa ng paraan at magbigay ng mga dokumento na magbibigay siya ng kanyang suporta dito sa kanyang pamilya. Baka posibleng kung tanggapin ni Mrs. Tessa Sevilla ay maaring makalusot siya sa commission or appointment sa araw na ito. Dahil kapag hindi, ay kapag dating ng break, ay yung mga hindi makukonfirm sa CA ay malalagpasan na yung kanilang, hindi maibibigay yung kanilang promotion mula sa Armed Forces of the Philippines. Raymond, sabi ni General Sevilla nung makausap nating bubit, di ba kinakantsawan siya, bakit 2,000 lang yung financial support? Ngayon mukhang may agreement na sila ni Mrs. Sevilla na 30,000 na a month, 15,000 bawat bata. Ayan, dun sa dalawa nila anak. Ay magandang balita yan, Mayor. Kung gano'n ang mangyayari, baka sakali at kung gano'n ang kaya lang yan ngayong sinasabi ng mga iba dito, kung papayag ka din lang naman pala, bakit pinaabot ka sa ganyan, pinaabot ka sa ganito, kahihiyan, medyo na-iskandalo tuloy ang Armed Forces. Teka, may mga masingit pala mga pangalan dito, mukhang abutin pala ng 130 pala ito, Mayor. Hindi lang pala 126, 1, 2, 3, 4, ito, dadami pa pala. Mga colonel, mga colonel naman ito, mga alam naman natin na talagang dapat lang na makuha na nilang kayang mga promotion. Di magandang balita yan, Mayor, kung sakasakali, at yun ang ating alamin ko kasi matindi yung sabi nitong mga ating nakakausap na dahil executive session nga nung nakaraan ay matindi daw yung lalo na yung mga babaeng member ng CA, madami-dami sila dyan, Mayor. Mga member ng CA talagang hindi nila gusto yung balitang nangyayari dito kay Mrs. Tessa Sevilla na dapat lang naman natugunan ni General Ranulfo Sevilla para siya ay makalusot. Alam mo, may moral lesson dito sa nangyari kay General Sevilla at Mrs. Tessa Sevilla, Raymond, ha? Abay, ikaw din, hindi lang sa mga sundalo, ha? Ayan, kailangan kailangan maganda pagkasama sa mga in-laws. Ayan. Biyanan. Ayan. Tawa ng tawa si Lotto King, ha. At saka yung yung mga yung mga step daughter o kaya step son. Ayan, mga ganyan kailangan maayos ang treatment pagsasama. Ayan, para hindi nagkagulo katulad dito sa nangyari kay General Sevilla. Ay dapat lang Mayor kapag ganyan dahil kasi talagang hindi nga lang misis kundi buong pamilya nga naman talaga ang pakikisamahan. Wala sila dahil alam ko una mo niligawan mga biyanam mo kasama sa matagal na kasama ko ang aking biyanan, Mayor. Wag mong palalayasin yung biyanan mo sa bahay ninyo kung pupunta dyan, ha? Away yan, ha? Okay, sige. Ating antabayanan namin dahil nakatakda ng alas 10 ng umaga dito sa Commission on Appointment. Talagang maporsige itong chairman ng Committee on Defense sa Commission Appointment. Sino chairman? Si Congressman J.J. Romualdo ng Kapigin. Si classmate. Kasi may kawawa din naman, sabi nga niya, kawawa itong mga sundalo
na hindi mako-confirm ng kanilang promotion dahil naibigay na yung promotion pero wala pang confirmation. Kaya banggitin ko lang yung ilan sa mga generals dito. Sige nga. General Domingo Gubuay ng Philippine Army. Ito nga pangalawa si General Ranulfo Sevilla, Brigadier General Romualdo Landing Jr. ng Philippine Army at Brigadier General Eli Glenn Villaflor ng Philippine Army. Karamihan na ay mga colonel at mga captain. Ang mga ito, kasama din pala dito si Colonel Louis de Maala. Yan nakasama sa harap ngayon sa Commission on Appointment. Mula sa Senado para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Paz. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. I am a soldier, far from my home. Excuse me po. I have a sweetheart. I call my own. Ayan, good luck sa mga isasalang sa CA na mga sundalo, ha? Magiging full colonel at brigadier general, one-star generals. At speaking of general, batiin natin na happy birthday si General, si Mr. Ernest Benitez at Mr. Alex Acosta. Happy birthday mga Mr. ha? Binabati ka ng Sandigan 82. At happy, siyempre, ito, general talaga. Ayan. Sino yan? Batiin daw natin kasi hindi pa raw nagpaparamdam. Ay, ayan. gano'n. Kailangan nga batiin yan. Di pa nagpaparamdam sa Defense Press Corps. General Romeo Browner Jr. Happy birthday po, General Browner. Talagsa nga pa nagkasangay apo. Ayan, awang kanupay ti paramdam mo. Ayan. At si Doktora, batiin natin. Doktora? Si Doktora Kim Lero. Binabati ni Kuyang Daddy Major. Major ka na ba, Kuyang? Ha? Ayan, Daddy Bong Lero ng Viluna Medical Center. Military doctor. Ay, hindi pa na basta nasa Viluna, ha? At happy birthday din kay Konsehal Boycie Kenya ng Binangonan, Rizal. Pagbati mula kay Ani at ganun din happy birthday kay Kuya Joseph Del Lara, Kuya Joe Romblon, Kuya Joseph Mongcal at Joey de Guzman ng teka muna, ha? Ito yung right hand ni Kapitan Lucio Tana Tolits, ha? Si Joey ba ito, ha? Joey de Guzman ng Pal. Happy birthday pare ko, Joy Conde at Kuya Rick Uy, Ricky Lee, ayan, at si Tatay Conrado Mendoza ng Tipas Tagig. Binabati ni Don, ayan, Don Raffles, ayan, mga kaibigan ko, mga mayayaman, kundi Don, billionaire, ayan, big billionaires, classmate, good morning, kumusta ka na, ha? Conrado Mendoza ng Tipas Tagig, binabati ni Don Raffles at Luz Viminda, ayan, at mga apo. At happy wedding anniversary kay AJ at Norhan Makabato. Ayan, ito inatinan ko ng Muslim wedding. Ninong tayo dyan, Sister L. Ganun pala ang celebration ng Muslim wedding. Pagbati mo ko yung Abul at ating Hasmin Tamano Makabato. Yung mga namit ko pala. Yes, yan si Kuya Abul at saka si ating Hasmin. Lakay, batiin din natin to. Lagi nakatutok sa atin to. Ang Team Lapid, si Senator Lapid. Hi, Sen! Kumusta na kayo? Ay, nangungumusta sa atin, Lakay. At ang kanyang Chief of Staff na si Sir Ricky Ileto, sila Benji, Ryan Reyes, Mike Belen, Alain Robert, Laymar at Kirk. Okay. May pupuntahan pala sila ngayon dyan sa may Laguna kay Mayor Vince Soriano. Ayan. At hi, Sir Flor Rosales. Hi, Sir Flor. Ingat kayo. Ayan, senador na yan. Anak na ng senador. Ayan. Good morning, Senator Lito Lapid Supremo, ha? Ayan. Kumusta po ang mga batang Quiapo? Dummy. Lakay, may papansinin lang ako Teka rito. Bon voyage muna kay Mr. Danny Isla at Kuyang JR Ablanida. Ayan, sila ay pabalik ngayon ng New Zealand. Ay, wow! Wala ba tayong pasalubong dyan? Lakay, pansinin ko lang to kasi nagtatanong sa atin. Ang pangalan niya si Chris Balag, kung pwede ba daw
magpakabit ng sticker sa kotse niya, Lala Move sedan driver Oo daw siya. naman. Pwede po bus nga, nagpakabit na sticker basta dito pakinggan nyo lang po yung shout ni Sherwin kung saan yung location niya. Pupunta po kayo doon para magpakabit kayo ng sticker. Ayan, at maraming salamat dahil inaabangan niya daw araw-araw ang attire ko. Thank you. Ayan, maraming di nakahula kay Mayor. Hindi niya mahulaan si Mayor. Ang pira kayo. Ayan. Hindi nila nahulaan. Dali-dali na nga. Yung sabi mo pala na kinakanta tuwing Pasko. Ganun ba yun? Ano na yun sige, sabi ni Kuya Attorney Amir Putin Pelaez. Uy, congratulations kay Vladimir Amir Putin. Bakit? Di ba nanalong presidente doon sa Russia? Ay, akala ko naman siya. Ibang Putin pala. Ayan. Ay, Kuya Amir, pakibati si... ganun ba? O nga, Kuya nga, hindi traveler si General eh. Ayan. Kung traveler si General, ano sana, bahala si ano dyan. Most merciful Johnny at Kuyang Roy dyan sa CA. Daming Sandali lamang manang Milky ko na standby Noche Kakas. At syempre may bisita tayo mamaya, may kinalaman sa negosyo, Sister L. Negosyo? Your business is my business. Your business is our business. Pero kung problema po ang blood sugar level po ninyo, ayan, mga kuya, mga ating, kayo po ba ay ihi ng ihi, mga lolo, ayan, uhawin, pumapayat na lola at laging gutom ba ang pakiramdam? Abay, ingat po dahil maaring diabetes na po yan. Pwedeng mauwi sa sakit sa puso, stroke, kidney failure, at pagkabulag kapag napabayaan. Naku, yan po ang ingatan natin, ha? Abay, yung mata natin, abay, hindi na kayo makita ng beauty katulad ni Sister L. Ayan, mag-regular exercise, proper diet, uminom ng resetang gamot na bigyan ng doktor at samahan ng Cogent DB+. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na may taglay na siyam na Ayurvedic herbs. Abay, sabi ni Professor Boy Benessa, ito yung nagbibigay ng nutritional support para pagbutihin ang blood sugar level natin. At syempre, palakasin ating immune system para magbigay ng proteksyon sa ating vital organs. Lakas ng katawan para malabanan ang komplikasyon dulot ng diabetes sa natural na paraan. Sa Cogent DB Plus, malakas ang depensa mo laban sa diabetes. Ang Cogent DB Plus, yan po ay mabibili sa Mercury Drug, Watson's Drugstores at online na rin sa Shopee at Lazada. Teka, Lazada. Parang wala kang may-ari nun na. Oras, Sister L. Ayan, 9:26 na. Champion. Talagang luma na yung plaka. Garal-gal. May ano na lakay, todo gas-gas na yan. Todo gas-gas na. Rica Manrique, ha? Yan. Yan daw ang team song ni Jal ngayon, ha? Ayan. Ay sapagkat kami ay tao lamang. Sandali lamang at teka muna, batiin natin ito. Good morning, Kong Roy Loyola. Naku, ha? Abay, andyan ka na ba sa CA? Member to ng Commission on Appointments, ha? At si Congressman Johnny Pimentel, most worshipful sir, ha? Abay, marami kayong i-confirm ngayon dyan sa CA. Classmate JJ Romualdo, ayan, good morning. At batiin daw natin ito nakikinig habang nagmamaneho sa atin, ha? Sino yan, lakay? Ayan, siyempre si Ma'am Lita Cruz at saka itong best friend ni Tolitz, Lito Palapag. Ayan, ang naging rumboy ni Senator Bong Revilla. Member namin to sa Anito Lands. Anito Lands. Ayan, okay. Siya yung nag-comment kahapon. Ayan, kay Delphine Salva. Delphine Salva, ingat sa pagmamaneho, pare ko. Report muna mula kay Noche Kakas, Sister L. Ito lakay, ang Taguig LGU, mayroong 11
o mga firefighting vehicles at ito turnover Ay, yan. noche ha, ayan, baka mag-report, hindi si Mayor Lani Mercado, hindi nag-nightclub daw si Senator Senator Alan Peter Cayetano, di ba? Lani Cayetano siya, Lakay, hindi Mercado. Ay, Lani, ba yan? Lani Cayetano, ayan, Namekos-mekos mo na naman. Ayan, hindi daw nag-nightclub si Senator Alan Peter Cayetano, di ba? Congressman Brian Yamsuan, good morning. Ayan, okay, sige. Halata namang hindi talaga nagna-nightclub si Senator Alan Lakay. Ano yan, tawag niyan, sincere, ayan, faithful kay Mayor Hindi, parang Lani. pakikita mo kasi sa personality niya, Lakay. Yung mga parang yung termo si Senator Alan Peter Cayetano, parang allergy sa nightclub. Wala sa itsura. Si Congressman Ador Plato, ayan. Ay, hindi din yan. Hindi Si rin. Ador, hindi yan. Sige na nga, baka mamaya sino pa mabanggit natin dyan. Ay, Kong. Samantala muna natin ang update mula sa Taguig, RH27. Noche, Kakas. Noche. Sister El at Lakay, marami ang nagtatanong sa akin, nagme-message kung sino daw yung alcalde na yun, na Lady Mayor. Oo, ang dami. Pero sabi ko, mag-isip na lang kayo dahil iilan lang naman yan sila. Pero ang out dyan, si Mayor Imelda ay ano na yun nabiyuda na yun Tapos, o nga pala, babae din nga pala yung mayor ng Las Piñas, ano, ha? Oo, biyuda na yun, Lakay, si Mayor Imelda Aguilar. At yung binanggit mo na kinakanta tuwing Pasko, ayun, kaya doon sila naliwalagan. Samantala, Lakay, Sister El, sa pagdiriwang ng Fire Prevention Month, 11 sasakyan ang tinurn over ng Taguig City LGU sa Taguig Bureau of Fire Protection. Sinabibilangan ng 3 fire trucks, 8 motorsiklo, at iba pang firefighting equipment. Layon ng Taguig Lakay, Sister L, na madagdagan ang mga sasakyang panlaban sa sunog. Ang hakbang ng lungsod ay matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang mga emergency na may kaugnayan sa sunog sa nabanggit na syudad. Pinalalakas ng lokal na pamalaan ng Taguig ang agarang pagtugon sa sakuna at emergency sa komunidad. Bukod sa turnover, Lakay, Sister L, ng firefighting vehicles, tampo rin ang Fire Olympics at ang kaunahang Fire Olympics, ha? Olympics sa Lakay. Yan. So dito rin idaraos sa PLC Park sa Lakeshore ang ika-10th Inter-Barangay Fire Olympics. Dinaluhan ito ng mga miyembro ng Fire Brigade, kabataan, persons with disabilities at BFP services. Ayon kay Taguig City Mayor Lani Cayetano, ang naturang aktibidad ay naglalayong matutunan ng Taguigenyo ang fire awareness at prevention. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DCRA. Ako si Notika Kasultuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Salamat Noche Kakas at batiin din natin ang happy 75th birthday. Hindi pala 75th. Ayan. Sino yan, Lakay? Hindi pala 75. Ayan. Mas bata naman daw siya. Masyado mo naman pinatanda, Lakay. Asan na ito, Kuyang Peter? Si batinda natin yung kanyang biyanan. Ayan, mabait daw siya sa kanyang biyanan. Ayan. Mercedita Benjamin Uy, belated happy birthday po. 83 years old na pala siya, ha? At binabati ni Kuyang Peter Ungson at yung mga taga Florante Street, Mandaluyong City. Magandang hapon po. Magandang umaga po sa inyo. Hello kay Kaaman, Kaaman Tocino, nanonood sa atin ngayon, Lakay, nag-message. Shout out po sa mga taga Batangas sa may Malvar. Ay batiin natin si Mayor Tita Reyes, ang ninang ng bayan dyan sa Malvar, Batangas. At si Romel Cabanela, ingat ka sa pagpunta sa Pegasus, pre, ha? Ayan, classic at saka classmate, ha? Baka matsyempoan ka ni Mayora dyan, eh.
Sandali lamang, gobyerno hinamon na magpatupad ng konkretong, mga bisita yung mga taga-DTI pala itong mga bisita natin. Mga taga-DTI. Ayan, ikaw, meron pala silang International Food Exhibition ngayon. Saan ba gagawin yung, diyan ba sa food exhibition ba? Libre tikim ba dyan? Magsasaba tayo sa free taste dyan? Di ba kayo yung mga Pilipino mahilig sa free taste? Yung umikot tapos balik ulit. Ayan. Tapos bibili ng kanin. Grabe naman yun, Lakay. Hindi ko ginawa yun. Ganun ba yan? Bibili isang kanin sa Jollibee o sa McDo. Sandali lamang, gobyerno hinamon na magpatupad ng konkretong hakbang sa kaligtasan ng mga Filipino seafarers dahil sa panganib na mga pag-atake sa Red Sea. Aris number 12, Milky Regunan, please come in. Manang Milky. Lakay at Sister L, kailangan ng agarang hakbang para protektahan ang buhay at kapakanan ng mga Filipino seafarer. Ito ay sarap ng pagpapatuloy ng mga pag-atake sa mga commercial shipping sa Gulf of Aden at Red Sea. South Resolution 1651 na inakda ng 6 na mambabata sa pangunan ni Kabayan Party List Representative Ron Salo, inaapela sa maritime stakeholders, United Nations organizations at mga ahensya ng gobyerno ang pagpapatupad na epektibong safety measures na walang delay. Ang resolution ay tugon sa missile strike sa MV True Confidence sa Yemeni Coast na nagresulta sa pagkamatay ng ilang Pilipinong crew members at ang hostage-taking incident naman sa Galaxy Leader cargo ship sangkot ang Houthi rebels. Sa resolusyon, binabanggit na malaking hamon ang kinaharap ng mga ship owner sa pagbibigay ng sapat na proteksyon sa mga barko at crew members. Ayon kay Salo, Oktubre pa lamang noong nakaraang taon ay umatake na ang Houthi rebels sa mga commercial vessels ang niligtas na bumiyahe sa Red Sea at Gulf of Aden dahil sa tumitinding sigalot. Sabi ni Salo, suportado nila sa Kamara ang panawagan ng International Transport Workers Federation maging ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines na humihimok sa mga may-ari ng barko na i-divert muna o umiwas sa mga Red Sea at Gulf of Aden hanggang sa patiyak ang kaligtasan ng mga seafarer. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat Manang Milky Regunan mula sa Kamara. Abay, dapat lang protektahan natin mga seafarers natin. Yes. Good morning Kuyang Rodan Deliso at Major General Andrew Costello. Good morning. At siyempre si Colonel Mara Santiago na kinig sa atin. Maganda umaga po. Kuyang Jun Kikoy at si paring Vic Lima. Di mahulaan paring Vic, ha? Ayan. Imposibleng hindi niya mahulaan. Hindi ako naniniwala na hindi niya nahuhulaan. Sandali lamang at batiin din natin. Maraming salamat Kuyang Dennis sa San Juan ng Nueva Ecija Masonic Lodge number 73. Maraming salamat Kuyang sa suporta. Your business is our business. At di ba gusto mo mag-business, Sister L? Si Malu, ang dami ng gustong pasukang negosyo ito ha. Nag-aral na sa TESDA, nag-aral na nga soap making. Ayan, ano yung pinag-aralan mo Malu sa TESDA nung araw? Pagbabarista. Ayan. Ang alam ko ngayon, alam mo kung anong ginagawa niya, Lakay. Yung chili, chili... chili sauce. Chili ano ba yun? Basta chili garlic. Chili garlic. Yung dinidekwat ko sa lalagyan niya dyan kasi maanghang. Ay, may chili tsaka bawang. Sarap. Pero pag-usapan natin ngayon, Sister L, ayan, kayo po ba ay gustong magnegosyo sa pagkain? Meron pong International Food Exhibition na Philippines ngayon ng DTI. At kapiling natin ang mga taga-DTI, Sister L. Yes. Of course, ang kanilang project director, si Ma'am Rowena Mendoza. Hi, Ma'am Rowena. Director, good morning. Magandang umaga po, Sir Deo and Miss Elaine. Good morning, Rowena. Ayan. At kasama din natin si Miss Pia Worsbach, Lorraine Yatera Dalmaso. Haba ng pangalan, ha? Information Officer po ng DTI. Yes. Ay, Ma'am Pia, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Okay, Director Rowena, Ma'am. Ayan. Itong International Food Exhibition na gaganapin, sa World Trade nga po ba ito? Ayan. Ano po ang ini-expect natin dyan, Ma'am Rowena, Director?
Ang International Food Exhibition Philippines, or pwede na po natin sabihin na IFEX Philippines para mas madali. IFEX Philippines po. Gaganapin po ito sa World Trade Center this coming May 10 to 12. So ilang linggo na lang po from now. Ito po ay isang masasabi natin pinakamalaking international trade show for food and ingredients ng ating bansa. Dahil ang ano po natin dito, ang ating mga inimbita na mga exhibitors ay mahigit mga 550 with around so ang niisip po natin na makakarating po dito mga 10,000 visitors world. Meron po tayong mga foreign and local visitors and trade buyers. 550, Sister El, kung may food tasting lahat yan, busog na tayo. Lakay, yan hindi ka na ka na doon, para kang nag-unli. Pero, Ma'am Rowena, ano po yung mga mga food items na ine-expect po, just in case may mga interesado pong pumunta, ano po yung kanilang aasahan sa pagpunta nila? Ano yung mga makikita nila, pwede nilang mabili? Ang ating mga fini-feature po talaga dito ay mga exportable products, food products, so beverages, fresh fruits and vegetables, at ating mga marine products, ating mga cereal and cereal products, all kumbaga lahat ng makikita natin sa isang hapagkainan, makikita po natin dito. Parang gusto kong pumunta dyan. Feeling ko mas mura ang bilihin dyan. Tama ba, Miss Rowena? Mas may mura. May po yan, posibilidad na ang mga i-offer po ng ating mga exhibitors ay mas mababa dun sa merkado. Ang lang po dito, ang trade fair po is dalawa po ang ang setup. Meron po tayong trade hall na para sa mga B2B, ibig sabihin order taking, B2B. Mga volume order po yan. Kung halimbawa ang mga malalaking mga establishmento, ang mag-o-order sa kanila, malakihan. So pero may retail tayo na nasasabi na marketplace. Ito yung para sa mga consumers or general public na pwedeng bumili at retail price. Ayun. So meron po tayong dalawang klaseng buyers dito. Yung pang mga pang masa at yung isa naman po pang international. Katulad namin ni Sister El, pang mumurahin. Meron ba mga presyong Ilocano dyan na Mama Pia? Ayan. Meron ba nga buy one take one dyan? Buy one take three? Meron yung mga promo yung ating. Kasi ini-introduce nila yung mga products nila. So talagang lahat po yan may promo para sa mga dadating na bisita. Ayan, okay. So ano-anong mga pagkain na naka-exhibit na diyan? Anong mga may steak? Ano po yan? May pinakbet? Products po na pinapadala natin sa ibang bansa. Pero mostly pang-export. So mostly yung Premium 7, yan po yung tuna, mangga, banana, pineapple, coffee. Ayan po yung mga cacao yan. Mga top products natin na pinapadala sa ibang bansa. Tama pala, Sister El. Wag ba lang ng kanin? Ayan, may ulam na, may kape pa. Saan ka pa? Pwede na naman din na kayo magbaon ng kanin kasi meron din po tayo mga exhibitors na nag-offer na mga mga ibang klase, mga heirloom rice po. Meron si Mr. Richard C. Bossing Richard C. Meron silang factory sa Pasig, Sister El. Na parang naka-tetra pack yung kanin na parang yang chow rice. Meron palang ganon. I-heat mo na lang. Kahit hindi na. Kung gutom ka, kung gusto mo i-eat, okay na. Ready to eat. Ayan. Di ba meron ganon, Ma'am Rowena? Ayan. Meron po tayong mga ganong new technology po ngayon sa para mga convenient food na po sinasabi natin. Tsaka napapansin din namin, Ma'am Pia, tsaka Ma'am Rowena, yung yung mga process, di ba, yung gourmet tuyo, yung mga ganon diba? Yung mga gusto ko yung bangus na parang Spanish sardines ang gawa. Tsaka meron pa akong gustong-gusto ko naman lakay, siya Bicolana, yung laing na tsaka yung sinantulan, yung mga ganon. Ang sarap kasi nun lakay, iinit mo lang, solve ka na doon. Hinintay ko lang, wala pa yung nahagarap po na pinakbet Oo nga, wala pang gumagawa na. Tsaka chop suey. Ayan. Okay, Ma'am Rowena, so
akala ko pwedeng pumunta dyan na gusto maging invest, pwede ba yun? O, pwede po tayo, sa lahat po ng mga natin, mamamayan, pwede po pumunta doon. Kasi po, hindi lang naman po siya para sa mga mamimili. Pwede rin po ito para sa mga gustong magkaroon ng inspirasyon at ng mga inspirasyon na magkaroon ng negosyo. So, pwedeng dito po sila makahanap ng mga potential na future business. Kasi balak namin sister magtayo ng sari-sari store na ala SNR, Pure Gold, mga ganon. Ayun, para yung maliit ba? Para paano magsimula ng business, Ma'am Rowena? Ayun, meron po dyan. Meron po kaming mga din po dito. DTI na mga seminars na pwede po doon muna sila magsimulang umattend kasi meron po kami mga how to start business. Even yung meron offer po kami ng how to start a coffee business or coffee shop. So meron po tayong mga speakers na magbibigay ng rin po ng parang learning or info session about dito pati yung how to export. Ayan, tapos sila magbibigay ng kapital. Ay, meron po tayong mga magpapautang. Magpapautang. So mayroon din ganun po na parang kung interesado ka, yung DTI pwedeng tumulong. Yes po. Magbigay kaalaman sa mga parang one-stop shop. Mag-seminar ka na doon. Ayan, tuturuan ako magnegosyo at magpapautang pa. Magpa-facilitate. Facilitate lang na kayo. Para syempre yung iba kasi parang hindi nila alam paano sila kasi mag-start from the scratch. Ayan, so hindi nila gusto namin mag-start na yung tusok-tusok ba? yung fishballs. Fishball, ayan, kikiam, kwek-kwek. Tsaka Ma'am Rowena, yung mga interesado pong pumunta rito na first time, ito po ba ay merong entrance fee? Ayan. At magkano po kung meron? Meron po kaming website, yung ifexconnect.com. Pwede po sila doon mag-log in kung interesado sila as visitor. Meron lang po tayong konting entrance fee na 200 pesos. They can already come and pwede na po yan sa lahat ng mga areas ng IFEX Philippines. Ayun. Pero sa mga gobyerno, free of charge po siya. Papakita lang po nila yung ID nila na valid, and then of course ang ating mga media, especially mga entrepreneurs na food or mga buyers, talagang free of charge naman po yan. Meron lang po kaming konting screening para po natin sila makita kung saan sila naangkop na na category. So kung interesado silang pumunta dito sa exhibit para magdala ng products, free naman sila. You mean magdala ng I mean yung gusto magbenta po doon sa loob ng yung mga exhibitors po niyan, meron po kaming rin po. Yung sinasabi niyo po yung mag-exhibit po. Yes po, yung pag mag-exhibit po doon, meron po kaming yun din po, they have to log on do sa ifexconnect.com para if they want to be an exhibitor, yun lang po ang puntahan nila at mag-register, and then meron na po kaming screening process doon. Pero ang fee dito naayon depende kung saan sila pupunta na. Kung sa trade hall, meron po kaming fee doon na more or less mga 37,800 for 3 days. And then doon sa retail, it's about 12,800 para naman po para do sa mga gustong magbenta. Pero ngayon lang po hindi ko po masasabi na open pa yung yung sa trade hall kasi nung as of February fully booked na kami. Apakadami palang pumupunta talaga sa retail na lang po tayo. Sa May 10 to 12 pa ito, ma'am, akala ko ongoing na. May 10 to 12 pa lang. May time pa ho kayong Kaya nga lang kayo pupunta tayo doon. Bibili tayo ng utong, kabatiti. At saka mag-i-exceed kami ng Jim's Coffee. Laki, nagbitbit ka. Pumunta ka na, nagbitbit ka. Okay, akala ko doon na tayo manananghalian. May pa pala ito, May 10 to 12. Okay, Ma'am Rowena, Director Rowena Mendoza, ma'am, imbitan niyo po yung ating mga habay na gustong sumali dito sa inyong International Food Exhibition dyan po sa World Trade Center. Mga kababayan, mga tagapakinig ng ating damdaming bayan ni Sir Deo, iniimbitahan ko po kayong lahat na pumunta po sa IFEX Philippines this coming May 10 to 12 at the World Trade Center. Meron lang po tayong mga registration process na kailangan po nating sundan. Doon lang po tayo mag-log on sa ifexconnect.com.
At kung pwede rin po ay makipag-ugnayan po tayo sa SITEM, sa DTI para po sa mga iba pong kaalaman na gusto po natin malaman kung paano po mag-join sa IFEX kung meron po tayo mga naiiwan o natitirang mga few more slots para kung sino man ang gusto pa hong sumali sa IFEX Philippines. Dating ba dyan si Pangulong Marcos sa Director Rowena? Tingnan po natin kung makakapunta ho siya. Si Secretary Pascual. Siyempre po, siya po ang ating pangunahing inimbita dito po. Okay, Mama Rowena, maraming salamat. Ang Project Director ng International Food Exhibition of Philippines ng DTI at si Ma'am Pia Worsbach Lorraine Yater Dalmaso. Ayan, Information Officer ng DTI. Haba ng pangalan. Maraming salamat po for having us. Ayan, salamat po. Thank you, ma'am, at good luck sa inyong food exhibit. Your business is our business. Standby Nicole Lopez sa ating business pa rin. Planong Pasig River Expressway Project ng San Miguel Corporation hindi na itutuloy ni Don Ramon Ang. Bakit? Naubos na ang pondo sa NAIA. Sa NAIA Rehabilitation. Imposible yun, Lakay. Standby Nicole Lopez. Oras, Sister L. It's 9:53. Lineses mula kay Kaloy Pascual at Imelda at Willie Relador. At tinatawagan na, may panawagan kay Mayora. Akala ko si Mayora naghanap din ng mister sa nightclub. O yung Mayora Lorraine Abada Sarmiento. Si Commissioner Sarmiento di naman nagnanay club ito Ayan. Si Mayora Lorraine Abada Sarmiento ng San Narciso Zambales. Mayora, hindi ka rin makontak ni Dr. Ruel Aguila. Ayan. Abay, pakontak natin kay Mayor Elmer Soria dyan sa San Marcelino Zambales. Good morning, Mista. At kay Mista Mayor BBM Benji Banyes Magalong. Anong public service mo, Sister L? Ito Lakay, nanghihingi sa atin ng tulong. Bakit? Kung sino man po ang nakakita, nananawagan ng pamilya ni John Lloyd Tolosa. 17 years old, siya po ay nawawala. Huling nakita noong Sabado ng hapon, March 16, sa kanilang barracks na nakasuot ng tricolor jacket. Yung color po ng jacket na ay green, white, black, at gray jogging pants at nakasuot ng tsinelas. Siya ay huling nakita sa Grand Sycamore Santa Maria, Bulacan, kung saan siya ay tumutuloy. Kung sino man po ang may impormasyon, pwedeng i-contact ang kanyang pamilya sa numerong 0931-9917-273 o kaya naman sa 0935-0147-341. Ito Lakay ay kababayan ko kasi, taga dyan sa Villar Albay, at nagpunta ng Bulacan para magtrabaho bilang construction worker. At yung lugar na binanggit ko Lakay ay doon siya tumutuloy, sa barracks nila dyan sa may Grada. Construction workers. Sycamore Santa Maria, Bulacan. So, ang kanyang pamilya ay nag-aalala Lakay dahil simula noong Sabado ng hapon hanggang ngayon ay hindi na siya makita. Wala na din komunikasyon sa kanya. Kaya siya po ay hinahanap ng kanyang pamilya. Makikontak na lang po yung mga numero kung kayo po ay merong impormasyon. Kung nakita nyo itong si John Lloyd Tolosa, pakikontak na lang po yung numero na naka-flash sa screen para po sa yung kanyang nanay kasi Lakay galing pang Bicol, pumunta ngayon ng Bulacan. 17 years old pa lang kasi to Lakay. Oo, minor pa at mukhang pinayagan magtrabaho kahit minor dahil sa hirap ng buhay. Ayan, kung trabaho yata ako, 16 yata ako nun. Ilan ka Lakay? 16. Ayan. Happy birthday, Limuel Jesus Raffles ng Mankaya na Benguet. Pagbati mula kay Don Raffles at sa ating Your business is our business. Pero sandali lamang, Miss Nicole, para sa mga amateur at professional photographers, ayan, nag-iimbita ang PAGCOR sa kanilang PAGCOR Photo Contest 2024 na ang tema ay Harvest Time. Pagpapakita ng husay, sipag at galing ng ating mga magsasaka, mangisda sa sektor ng agrikultura. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Al Tenco, ang photo contest ay may drone category at larawan ko sa impapawid gamit ang drone cameras at siyempre yung conventional category tampok ang mobile
at digital cameras. Ang premyo, ayan, sa kabuuan, 2.23 million pesos. Kaya sumali na! Your business is our business. Naku, bakit naman din na matutuloy yung Pasig River Expressway project ng San Miguel? Sayang naman, Lakay. Dapat ituloy mo yan, bossing RSA. Ayan, idugtong mo sa airport. Ayan. Diretso. Diba? Narito ang report mula kay Nicole Lopez. Miss Nicole. Hindi na itutuloy pa ng San Miguel Corporation ang plano nitong isulong ang Pasig River Expressway Project o PAREX. Sa isang media briefing, sinabi ni SMC President and CEO Ramon Ang na masyadong sensitibo para sa publiko ang bagay na ito. Plano kasi sana ng SMC noon na maglagay ng 75 bilyong pisong elevated toll sa kahabaan ng Pasig River. Noong nakaraang taon, nagsalita rin ang Department of Environment and Natural Resources at sinabi nilang tinitingnan nila ang environmental impact ng nasabing proyekto. Inula ng batikos ang San Miguel Corporation noon mula sa environmental groups maging sa urban planners ukol sa plano niyang pagtatayo sa 100 bilyong pisong proyekto. Sa katunayan, inaprubahan na nga ito ng gobyerno noon pang 2021. Batay sa panukala sa Department of Public Works and Highways, magtatayo ang SMC ng 19.37 kilometers ng expressway sa Pasig River na babaybay mula sa Radial Road 10 hanggang C6 Road. Layon sana nitong makabawas sa matinding traffic sa EDSA, Road 10 maging sa C5 mula sa 100 bilyong pisong pondo. Plano ng SMC na maglaan ng 99.5 billion pesos sa pagbuo sa PAREX, kung saan 95.4 billion pesos ang ilalaan para sa civil works at 4.14 billion pesos para sa right of way. Bagaman inaprubahan na ng gobyerno, kinontra ito ng environmental groups gaya ng Greenpeace Philippines. Paliwanag noon ng Greenpeace, sisirain umano ng expressway ang water flow sa Pasig River at baka magpalala pa sa baha sa Maynila. Para naman sa grupong Move as One Coalition, may iba rin namang alternatibo upang maayos pa ang accessibility sa Metro Manila nang hindi naglalagay ng expressway. Hindi lang daw kwestiyon sa kalikasan ng pagtatayo ng PAREX, kundi masisira rin ito ang ilan sa mga cultural heritage areas na malapit sa Pasig River. Sa kabuuan, sinabi ni Ang na pinakinggan daw niya ang hinaing ng taong bayan dahil ayaw nila ang kanyang panukala. Samantala, humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 55 pesos and 58 centavos kada US dollar, habang naitala sa $86.89 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Miss Nicole at happy fiesta sa mga taga-barangay Batasan, Bata, San Miguel, Bulacan, kina Teacher Bing at Teacher Emily Viñas Gamboa at Irene Gamboa at Oying Dionisio. Happy fiesta! At yan ang kabuuan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ingat-ingat. Take good care of yourself. Yeah. Ingat-ingat. Siya po, lapit. Ay, akala ko ako po si Dea Makalma. Sorry, nagugutom na ako. Gutom ka na. Bira na. Dumating na mga taga-DTI ay na food exhibit yung kanina promote, ginutom ka na. Sorry lang, ay nasabaw na ako. Sister Elaine Napit po. Stay safe everyone. God bless po. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye.